Good evening sa inyo mga kadiliman. Masarap humigop ng mainit-init na kape ngayong tag-ulan, lalo na't ang ibabahagi natin ngayong gabi ay tungkol sa mga katatakutan sa kapehan. Sa mga mahilig tumambay sa coffee shops at sa mga adik sa kape habang nagtatrabaho, nag-aaral, nagmumuni-muni at nakikinig. Nakakailang tasa kayo sa isang araw. Shot na natin yan at pakinggan ang mga kwento. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Elwin, taga Laguna. Isa ang channel niyo sa madalas kong painggan sa tuwing free time ko at bago matulog. Medyo nalungkot nga lang ako na ilang araw o linggo din kayong hindi nakapag-upload ng kwento noon. Itong kwentong ilalahad ko sa inyo ay karanasan ko noong nagtatrabaho pa ako sa isang coffee shop malapit dito sa amin. Parang libangan ko lang yon habang wala pang klase, sideline kumbaga. Nasa kolehiyo ako noong mga panahon na to at gusto ko rin na makapag-ipon para sa tuition ko. Isa lang ang masasabi ko noon, Sir Bob, hindi ako mapapaniwalain sa mga multo at sa mga aswang. Kaya kapag may mga kwento sa akin tungkol sa mga ganyan ay lihim ko na lang tinatawanan. Kahit lumaki akong nakakarinig ng mga kwento tungkol sa mga pagpaparamdam sa mga lumang gusali o abandonadong lugar, lagi kong iniisip na may paliwanag ang lahat. Mas naniniwala ako sa science kesa sa mga elemento o ano pang kababalaghan. Pero lahat ng paniniwala ko noon ay nagbago nang ako mismo ang makaranas. Hindi ko inaasahang mangyayari ito habang nagtatrabaho ako sa isang coffee shop noon. Taong 2016 ay naging barista ako sa isang coffee shop sa bayan namin dito sa Laguna. Maliit lang yung branch at bukas ito hanggang 2:00 ng madaling araw dahil marami ring call center agents at estudyanteng tumatambay. Ako ang madalas na nasa closing shift. Sanay na ako sa tahimik na gabi. Mas gusto ko ngayon dahil nakakapag-isip ako ng mabuti. Sanay na rin ako sa iilang customers na natitira bago magsara. Isang gabi, halos 1:00 na yon ng madaling araw. Napansin ko ang nag-iisang customer na nakaupo sa isang sulok. Babae siya na hindi ko halos maaninag yung itsura dahil nakadakip ang kalahating mukha nito ng buhok niyang mahaba. Nasang pinakadulong mesa siya nakapwesto sa tabi ng bintana. Natatandaan ko na nakasuot siya ng buting blouse at mahabang itim na palda. May libro sa harap niya at tahimik lang siya nagbabasa. Normal lang naman yung ganong eksena. Marami namang customers kasi na ganoon. Nagkakape habang nagbabasa. Kaso siya ay walang kape sa harapan niya. Hindi siya nag-order at hindi ko rin napansin yung pagpasok niya ng coffee shop. Mga bandang 1:45 AM ay nagsimula na kaming maglinis ng kasamahan kong babae. Nagpupunas siya ng mesa, samantalang ako ay naggalampaso ng sahig at nag-aayos ng mga upuan. Nang tingnan ko yung babae ay naroon pa rin siya. Parang hindi gumagalaw, nakatingin lang sa librong nasa mesa. Medyo may kakaiba rin sa kanya pero hindi ko masyadong pinansin. Pagsapit ng 1:55 AM at magsasara na ay ako na ang lumapit sa kanya. Sinabi ko na mag-close na kami pero hindi siya tumugon. Akala ko ay hindi niya ako narinig kaya inulit ko yung pagsabi sa kanya na magsasara na kami. Tinawag ko pa siya ng makailang beses. Medyo naiinis na nga ako pero wala pa rin siyang sagot. Nakatungo lang siya. Doon na ako nakaramdam ng kaba. Pero nilapitan ko pa rin. Nang andoon na ako mismo sa harapan ng mesa niya, bigla akong nanlamig, Sir Bob. Napamura ako noon at napapamura pa rin ako habang tinatype tong kwento. Bigla siyang nawala na parang bula, Sir Bob. Nakaupo lang siya, pero paglapit ko, bigla siyang nawala. Nanginig ako sa kaba at kilabot. As in, wala na siya sa loob ng coffee shop. Bakante yung upuan at mesa. Kahit na ilang segundo pa lang naman ang lumilipas noon ay kitang kita ko pa siyang nakaupo roon. Napaatras ako.
Akala ko ay dala lang ng pagod o antok o baka guni-guni ko lang yon. Pagkatapos ng closing ay kinuwento ko yon sa kasamahan ko na mas nauna sa akin. Natawa lang siya. Pero nang makita niyang seryoso ako, ay natahimik siya. Tinanong niya kung saan daw yun nakaupo dahil ang alam niya wala nang tao nang naglilinis na kami. Tinuro ko yung mesa. Hindi siya nagsalita agad. Pagkatapos ay umiling. Sinabi niya na kaya ayaw niya ng night shift. Ganun din daw kasi yung sinabi ng dati niyang kasamahan. Kinilabutan ako. Napakwento siya. Ilang kasamahan na rin daw niya ang nakaranas noon at nakapansin sa babaeng yun sa nakalipas na ilang taon. Palaging nangyayari daw yun tuwing madaling araw. Palagi raw itong mag-isa at nasa kaparehong mesa. Palagi na lang daw yung nawawala kapag nilalapitan o pinapansin. Hindi raw nila ikinuwento sa mga bagong empleyado para hindi matakot. Hindi pa ako mapalagay noon dahil hindi ako maapaniwala sa nasaksihan. Tiningnan ko yung CCTV ng shop. Doon nga, nakita ko na lahat ng lamesang naroon ay bakante at wala nang nakaupo nung mga oras na yon. Sa kilabot ko ay nagpalipat ako sa pang-umagang shift. Hanggang sa dumating na yung pasukan at umalis na ako sa coffee shop na yon. Hanggang ngayon, kahit maraming taon na ang lumipas, ay hindi ko pa rin makalimutan ang nakakatakot kong experience. Hindi ko na rin nabalikan yung coffee shop na yon matapos kong mag-resign. Wala na akong balita kung may nagpaparamdam pa rin ba doon. Nagsara yung coffee shop na to during the pandemic at nag-reopen sila nung nag-back to normal ang lahat. Magandang araw sa lahat. Ako si Ben, taga Iloilo. Itong kwento ko ay tungkol sa bagong barista namin noon sa coffee shop na pagmamay-ari ng pinsan ko. Minsan, hindi lahat ng nakakatakot na kwento ay tungkol sa multo. Madalas, ang nakakatakot ay yung inggit ng isang tao. Nangyari ito nung nagtatrabaho pa ako sa coffee shop na to sa loob ng isang mall. Masaya naman yung trabaho namin noon. Maliit lang ang team at halos magkakaibigan kaming lahat. Pagkalipas ng ilang taon, naging supervisor ako. Ako ang madalas na pagkatiwalaan ng manager sa training ng mga bagong empleyado. Doon ko nakilala si Vince, yung bagong hire na barista dahil umalis na yung dating barista namin. Magaling siya at mabilis matuto. Marunong din makisama. Sa unang mga buwan, naging magkaibigan kami. Nakakasabay ko pa siyang umuwi kapag pareho kami ng shift. Pero habang tumatagal, napapansin kong nagbabago siya. Lalo na at iba ang pinili para sa isang promotion. Pareho kasi silang nag-apply nung kasamahan niya na mas nauna sa kanya. Yun ang natanggap at siya ang hindi. Hindi naman siya nagalit sa harap namin. Ngumiti pa nga at binati yung kasamahan niya. Pero pagkatapos nun, parang may nag-iba na sa kanya. Unti-unti siya naging tahimik at kahit ako ay hindi na niya kinikibo. Madalas na siyang nakatingin noon sa kasamahan niyang na-promote habang nagtatrabaho. At kapag nahuhuli ko siyang nakatitig doon ay agad siyang umiiwas ng tingin. Akala ko ay naiilang lang siya o di kaya ay hindi niya sinasadyang mapatingin doon. Hanggang sa nagsimula na itong kakaibang pangyayari. Una, may nawawalang stocks. Mga syrup at coffee beans. Sunod ay iba pang mga gamit sa inventory. Dahil ako ang supervisor ng shift, ako ang napapagalitan. Pangalawa noon ay may mga nagrereklamong mga customers. May mga orders daw na mali. Mayroong kulang sa sangkap o sobrang charge. Kapag sinusuri ko naman yung system, account ng kasamahan niyang na-promote ang nakalagay na para bang siya ang gumawa. Nagsimula na akong magduda noon. Baka pagod lang ito o di kaya ay may problema. O baka nagkamali lang talaga siya nang hindi sinasadya. Pero may isang pangyayari noon na hinding-hindi ko makakalimutan. Isang gabi, closing shift kami. Ako,
si Vince at yung na-promote na staff na itago na lang natin sa pangalang Edwin. Bandang 10:00, pumasok ako sa stockroom para kumuha ng supplies. Pagpasok ko, may nakadikit na papel sa pader. Mukhang bagong sulat lang. Yung nakasulat, hindi ka dapat na-promote. Kinabahan ako noon dahil alam kong si Edwin ang tinutukoy. Akala ko nga ay prank lang. Pero walang umamin noon nang tanungin ko sila kinabukasan at nawala na rin yung papel. Parang walang nangyari. Pero alam kong dinamdam yun ni Edwin. Lumipas ang mga linggo, mas dumami ang problema. Hanggang sa muntik nang matanggal sa trabaho si Edwin dahil sa sunod-sunod na pagkakamali na hindi naman daw niya ginawa. Doon na nagsimula yung investigasyon ng manager namin. Nakwento ko rin sa kanya yung duda ko. Hindi na sumasabay sa akin si Vince noon. Para siyang galit sa lahat, lalo na kay Edwin. At doon din lumabas ang katotohanan. May CCTV pala sa stockroom na hindi alam ng karamihan. Nang suriin ng footage, may nakita silang paulit-ulit na gumagawa ng mga problema. Naglilipat ng inventory, nagbabago ng labels, nag-iiwan ng mga maling record. Si Vince ang naroon. Hindi ko makakalimutan yung pairamdam noong ipakita sa akin yung video. Hindi ako makapaniwalang talagang magagawa niya yon dahil nakilala ko siya na mabait at mapagkumbaba. Yun pala ay may tinatagong ugali. Nalungkot ako noon dahil kaibigan na ang turing ko sa kanya. Kalaunan ay umamin siya. Hindi raw niya matanggap na hindi siya napili. Pakiramdam niya ay mas magaling siya kaysa kay Edwin. Natanggal siya sa trabaho dahil dito makalipas ang ilang araw. Akala ko ay doon na matatapos ang lahat, pero hindi pa pala. Makalipas ng 1 taon, nakasalubong ko si Vince sa isang bilihan sa kabilang lungsod. Pumayat siya at mukhang may sakit. Nang tanungin ko kung anong nangyari, ang sabi niya ay nakaranas daw siya ng pangungulam. Nang tanungin ko kung nalaman niya kung sino ang may gawa, dati daw niyang katrabaho. Hindi na niya nasabi sa akin, boss, kung sino dahil nagmamadali siya nun. Pero may duda talaga ako. Dahil sa inggit niya ay nagawan rin siya ng masama ng taong ginawan niya ng atraso. Gumanti kumbaga. Wala na rin akong naging balita pa kay Vince simula nun dahil hindi ko siya mahanap sa social media at hindi naman siya sumasagot sa number niya. Hanggang dito na lang, boss, ang kwento ko. Pasensya na kung para sa iba ay hindi ito nakakatakot. Hi sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga listeners. Ako si Leslie, taga Pangasinan. Hindi ako lumaking naniniwala sa mga elemento. Para sa akin ay kwento lang yon ng mga matatanda para takutin ang mga bata na huwag gumagala sa gabi. Pero may isang pangyayari nung nagtatrabaho pa ako sa isang coffee shop na hindi ko pa rin maipaliwanag magpasa hanggang ngayon. Noong 2014, naging staff ako sa isang maliit na coffee shop o cafe na nasa gilid ng highway. Wala ito sa mall o business district. Medyo liblib nga yung lugar at ang likod ng shop ay puro bakanting lote na may malaking puno ng akasya at mangga. Tahimik talaga doon kapag gabi na, lalo kapag lampas 10:00. Isang gabi, saktong panggabi din yung duty ko noon at nasa closing shift kasama ang isang barista na tawagin nating Jen. Bandang 11:00 ay wala ng customers. Habang naglilinis kami, ay napansin kong nakabukas ang likurang pinto ng stockroom. Sigurado akong sinara ko yun bago kami maglinis at magligpit ng mga gamit. Lumabas ako noon para tingnan. Tahimik na ang paligid at mga kuliglig na lang ang naririnig ko. Minsan pa nga ay may alulong ng mga aso. May isang maliit na daanan doon papunta sa bakanting lote sa likod. Doon ko napansin ang isang bagay na medyo naghatid sa akin ng kilabot. May bilog noon na bahagi ng lupa na parang walang tumutubong damo. Yung pang sinadyang bilugan yon dahil perpekto ang pagkakabilog. Mga 2 metro ang lapad nito.
Hindi ko alam kung bakit ako kinilabutan at ayoko tong lapitan. Bumalik na lang ako sa loob. Tinanong ko kay Jen kung nakita rin ba niya yon, pero bigla siyang natahimik. Ang sabi niya, binilinan daw siya ng may-ari na huwag kaming tatambay doon sa likod kapag gabi na. Tinanong ko naman siya kung bakit at kung anong meron sa bilog na yon. Ang sabi-sabi daw ng mga taga roon, bago pa itinayo yung coffee shop ay may naglalagi na raw sa bahaging yon ng lupa. Hindi na raw dapat tinayuan yon ng gusali. Pero wala naman daw masamang nangyari nang maitayo yung cafe, kaya nakalimutan na rin ng mga tao. Medyo natawa na lang ako nun. Hindi kasi ako naniniwala sa mga elemento na yan o mga duwende. Hanggang sa sumunod na linggo at nasa closing shift ulit ako. Kami ulit ni Jen ang magkasama. Bandang 12:00 na nang mapansin naming nawawala yung isang kasamahan naming crew, si Joseph. Nagpaalam siyang magtatapon lang ng basura sa likod. Ilang minuto na ang lumipas pero hindi pa rin siya nakakabalik. Lumabas kami para hanapin siya. Natagpuan namin siyang nakatayo malapit sa bilog na bahagi ng lupa. Tahimik lang at nakatitig sa kawalan. Para nga siyang wala sa sarili. Tinawag namin ito, ngunit hindi agad siya sumagot, kaya paulit-ulit namin siyang tinawag at niyugyog. Makalipas ng ilang sandali ay parang nagising siya sa malalim na pagkakatulog. Namutla yung itsura niya. Pawis na pawis ang noo at liig, at para bang naninigas pa ang mga paa sa paghakbang palakad. Pagpasok namin sa loob ng cafe ay tinanong namin siya kung anong nangyari. Bakit siya tulala nang makita namin? Ang kwento niya noon ay parang may tumatawag daw sa kanya pero hindi niya alam kung sino. Hindi naman daw namin boses yon. Tinanong ko kung anong sinabi nung tinatawag siya. Bigla siyang natahimik. Maya-maya ay sumagot din siya ng pangalan ko. Kinilabutan ako pero hindi ko pinahalata. Akala namin ay pinagtitripan niya lang kami. Pero simula ng gabing yon ay ayaw na niyang lumabas mag-isa sa likuran ng coffee shop. Lumipas ang ilang buwan at habang tumatagal ay may kakaibang pangyayari kaming napapansin. May mga gamit na nawawala tapos biglang lumilitaw sa likod ng pinto. May mga pagkakataong kusang bumubukas ang stockroom at halos lahat ng closing shift staff ay may parehong kwento na. May naririnig daw silang tumatawag sa kanilang pangalan mula sa likod ng shop. Mahina yon na parang bulong. Maraming boses pero hindi sabay-sabay at hindi rin naman araw-araw na nangyayari yon. Isang gabi ay ako mismo ang nakaranas noon, Sir Bob. Nagsasara na kami at ako na lang ang natira sa baba dahil umakyat ng office si Jen. 2 palapag kasi yung shop na yon at nasa taas ang opisina. Habang binibilang ko noon ang sales sa my counter ay may narinig akong mahinang boses. Ang akala ko ay customer pero sarado na kasi yung shop. Mahina lang yung pagkakatawag sa akin pero nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok. Hindi ko magawang lumingon. Parang nanigas yung leeg ko. Parang sumasama lang sa hangin yung pagtawag pero malinaw na tinatawag noon ang pangalan ko. Nagmumula yon sa likuran ng cafe. Natigilan talaga ako at halos ayoko nang huminga. Pinakinggan ko mabuti dahil baka nabibingi lang ako. Pero naulit kasi. Hindi ako lumabas para tingnan yon. Sa tanang buhay ko, doon lang ako nakaramdam ng sobrang kilabot. Sa takot ko nga ay minadali ko nang tapusin yung pagbibilang ng sales at nagpaalam ng uuwi kay Jen. Mabilis kong sinara ang stockroom at pinto palabas sa likod. Kinabukasan ay kinuwento ko yung na-experience ko kina Jen at kahit nasa manager namin. Hindi na nagulat yung manager. Sa halip ay tumango lang siya at sinabing mabuti raw at hindi ko yun nilingon o pinansin. Iyon lang yung sinabi niya at hindi na siya nagpaliwanag pa kung bakit. Makalipas ang 1 taon, Sir Bob, ay sinara ang branch na yon dahil sa mababang benta. Ang sabi ng iba na may alam sa history ng lugar ay walang tumatagal daw na negosyo doon. Lahat ng nagtayo ng negosyo ay nagsara dahil madalas ay nalulugi.
Sa ngayon ay wala ng coffee shop at nananatili na lang bakanteng lote yung lugar. Kapag napapadaan ako doon ng mag-isa ay binibilisan ko ang paglalakad at walang tigil ako sa pagdarasal hanggang sa maarating ako sa mabahay na lugar. Ito lang Sir Bob ang kwento ko. Maraming salamat sa inyong oras. Good morning or good evening sa inyo, sir. Ako si Cindy, taga Nueva Ecija. Itong story ko ay tungkol sa naging manager namin noon sa isang coffee shop na sinasabing nakakakita ng mga elemento at multo o yun bang may third eye. Ako that time ay hindi naniniwala sa mga taong nagsasabing may third eye sila. Alam kong wala ako nun. Pero ang palagi kong sinasabi, hanggat hindi ko nakikita ang nakikita nila, hindi ako maniniwala. Para sa akin noon ay isa lang yun sa paraan para magmukhang espesyal o kakaiba ka sa iba. Hanggang sa dumating itong bagong manager namin sa coffee shop. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin ma-explain ang ilan sa mga nangyari noon habang kasama namin siya. Pero naniniwala na ako. Mahilig nga akong makinig ng mga true horror stories ngayon sa YouTube. Noong 2018 ay naging kahera ako sa coffee shop na ito na hindi ko na lang papangalanan. Bale 24 hours itong bukas. Madalas ay puno ng customers ang shop namin mula umaga hanggang gabi. Dahil bukod sa malapit ito sa isang university ay marami ding opisina sa lugar na to. Pero pagsapit ng 10:00 ng gabi ay kakaunti o halos wala ng tao. Doon nagsisimula ang kakaibang kwento at kababalaghan sa shop. Ang manager namin noon ay si Ma'am Rona. Tahimik siyang tao pero mahigpit sa trabaho. Mabait siya sa amin pero pagdating sa work ay strikto talaga. Isa lang sa napansin kong kakaiba sa kanya ay madalas siyang ilag kapag napag-uusapan ng ilang bahagi ng shop, lalo na sa storage room sa second floor. Binili na niya sa amin yon at sa tuwing may bagong empleyado ay palagi niyang pinapaalalahanan na kapag may narinig daw kaming tumatawag sa pangalan namin sa taas, siguraduhin naming tao talaga ang tumatawag. Siyempre kami, pinagtatawanan lang namin yon. Akala namin ay biru-biruan lang. Sino pa ba kasi ang tatawag sa amin maliban sa tao? Isang madaling araw at pasara na kami noon dahil may outing kami kinabukasan. 3 na lang kaming naiwan sa shop. Ako, si Jay na siyang naglilinis ng area at si Ma'am Rona. Bandang 3:00 ng madaling araw, tahimik na yung shop. May 2 customers na lang ang naiwan at paalis na rin. Habang nag-aayos kami ng stocks, biglang napahinto si Ma'am Rona. Nakatingin siya sa hagdan papunta ng storage room para bang may pinapakinggan. Pagkatapos ay tumingin siya sa amin at nagtanong kung sino ang nasa itaas. Nagkatinginan kami ni Jay at sinabing wala na kasi kaming 3 na lang ang naroon. Natahimik siya ng ilang sandali. Pagkatapos ay umakyat. Nang pagbalik niya ay napansin naming namumutla siya. First time ko siyang makitang ganoon kaputla na parang may nakitang kakaiba o nakakatakot. Pero wala naman siyang sinabi sa amin. Siguro ay ayaw niya lang na matakot kami. Nagpatuloy lang kami sa pagtatrabaho. Kinabukasan ay maaga kaming nagkita-kita sa shop. Nagkape muna kami habang naghihintay ng ibang kasamahan. Naisipan kong tanungin si Ma'am Rona kung bakit siya namutla nang umakyat sa itaas. Matagal siyang napatitig sa akin bago sumagot. Pag-akyat niya raw doon ay may nakita siyang isang babae sa storage room. Akala ko noon ay nananakot o nag-joke lang siya, pero seryoso yung mukha niya. Ayon sa kanya, matagal na raw niyang nakikita iyon. Hindi araw-araw, hindi rin palagi. Pero minsan ay may babae daw na nakatayo malapit sa pinakadulong estante. Hindi raw yun gumagalaw, nagsasalita at nakatingin lang ito sa amin. Hindi ako maapaniwala nun. Hindi rin niya masabi kung anong itsura. Pero nang ikwento ko yun kay Jay
ay bigla siyang namutla. Tinanong niya si ma'am kung mahaba ba yung buhok ng babae. Mahaba nga raw ang buhok nun at nakaputing damit. Palaging naatayo sa iisang lugar o pwesto. Doon ko na lamang may sarili rin ba ng karanasan si Jay. Nung isang linggo, habang nag-i-inventory siya sa storage room ay may nakita siyang babae sa dulo ng estante. Akala niya ay customer na naligaw. Pero nang muli daw yung tingnan ay wala na ito. Hindi niya sinabi kahit kanino dahil akala niya ay pagod lang siya o kaya ay wala namang maniniwala. Lalo na raw ako na skeptical sa mga ganong bagay. Ako noon ay nagsimula ng makarinig ng mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Minsan ay mga yabag sa taas at kaluskos sa mga kahon kahit wala namang daga. Doon ako kinilabutan nang bigla na lang gumulong ang isang bote na nakatayo naman ng huli kong makita. Kapag aakyat naman ako para tingnan ay wala naman akong nakikitang iba. Kaya hindi ko na lang yun pinapansin para hindi matakot. Nang umalis noon si ma'am ay parang natigil na rin yung mga pagpaparamdam. Ang sabi ni Jay ay baka si Ma'am Rona lang ang gusto nilang pakitaan at pagparamdaman dahil siya ang may third eye kaya lapitin sa mga ganun. At dahil rin sa mga naging experiences namin sa coffee shop na yon, nagsimula na akong maniwala sa mga multo.